Hello mga kaibigan, kayo ba ay nawawalan ng pera sa inyong GCash account at wala kayong idea kung bakit kayo nawawalan? Well, as long as alam nyo kung magkano ba yung nawawala sa inyo, pwede tayo mag-submit ng ticket sa kanila para ma-inform natin yung customer support at maaaring maibalik nila yung ating pera. Pero depende yan kasi mag-investigate muna sila kung ano ba talaga nangyari sa ating account. Pero bago tayo mag-proceed, ipapaalala ko lang sa inyo na pwede nyo din i-check yung iba nyong apps. Baka meron kayong mga sinalihan or meron kayong subscription katulad na lamang ng Canva. So, every month pwedeng mag-deduct yan sa inyong GCash account, lalo na pag GCash account yung ginamit nyo. Pwede nyo din i-check yung Play Store at marami pang apps na pwedeng mag-automatic deduction sa inyong GCash account. Okay, so para makapag-contact tayo sa kanilang customer support, kailangan natin i-tap tong help center kapag nag-login tayo dito sa ating GCash account. And kung meron kayo na-receive na notification from GCash na na-deduct nga yung ganung amount or meron kayo na-receive na text message or sa inyong email, pwede nyo i-screenshot yan para magamit natin and masend natin sa kanila. So at the lower part, dito i-type lang natin dito yung chat with GG, pero click muna natin. Then dito, ito itatap natin yung chat with GG, then mapupunta tayo dito sa kanilang help center page and paki-provide na din dito yung kailangan natin i-provide. Then once na ma-type in na natin dito yung submit ticket, itap na natin dito yung send button and hihintayin na natin yung pinaka-form na kailangan natin sagutan. Para dahil nasa GCash app kayo, automatically nakalagay na dyan yung details ng inyong account. Pero lumipat ako dito sa may Google Chrome para hindi nyo makita yung personal details ko, okay? Pero same procedure lang din naman and tuturuan ko kayo kung ano nga ba yung pipiliin natin sa concern category. So, assuming na nakalagay na dito yung details ng inyong account, ang hahanapin nyo na lang dito is yung concern category. And dito nga pala sa may what happened or add other information about your concern, mag-a-add lang kayo dito ng gusto nyo sabihin. For example, gusto nyo i-add dito or i-declare na yung inyong account ay nawawalan nga ng pera pero hindi nyo alam kung kailan or kung wala kayo na-receive na notification man lang sa kanilang email, ay sa inyong email or sa inyong messages, ilagay nyo din dito, okay? So, napaka-importante na maganda yung ma-add natin dito ang other information dahil makakatulong din yan para investigahan nila na mas maayos yung ating case. Tapos dito naman sa may add file, mamaya mag-a-add tayo dito ng mga picture na pwede maging proof para sa pag-iimbestiga ni GCash. And kahit hindi may balik yung pera natin, importante na ma-report agad natin yung nangyari sa ating account para hindi na maulit, okay? So, hoping pa rin tayo na may babalik yung amount na nawawala sa inyo. And pakicomment ko lang din kung magkano yung nawawala sa inyong account, okay? So, itatap ko lang dito yung concern category para mahanap na natin yung pinaka-relevant sa inyong case. So, scroll ko lang pataas and hahanapin ko yung wait lang. Tingnan natin kung saan magiging under yung ating problem. Tapusin nyo hanggang dulo to ha, kasi para alam nyo yung procedure at kung ano yung mga pwedeng mangyari or kung ano yung mga kailangan natin i-provide ng details. So dito, may GCash account, merong arrow dito sa may left corner, ay right corner. So tap lang natin yung arrow button na yan. And dito, ito yung mababasa natin dito or mga pagpipilian natin. So dito, sa pangalawa, I have an unauthorized transactions in my account. Ayan, pwede natin itong piliin. Kasi kapag nawalan tayo ng pera sa GCash pero hindi tayong gumawa, ang tawag doon unauthorized transactions. Okay? So, tingin pa tayo kung meron pang pwedeng pagpilian. So, I requested for my transaction history and did not receive it. I want to leave the suspension. So, I think yun yung pinaka. Or pwede rin naman I was scam. Okay. Pero dito kasi sa may I was scam, medyo mas malawak to. Ibig sabihin, meron talaga tayong idea or maaaring meron tayo na pinutol na link or tayo yung may kasalanan. Okay. Pero depende rin yan ha sa pagkakaintindi nyo. Pero I think mas safe kung ito na lang bibili natin yung I have an unauthorized transactions in my account. So, tap natin yan. And dito, input lang natin yung amount. Magkano ba yung nawawala sa inyong wallet or GCash balance nyo. So, dapat dito exact amount. Pero kung hindi nyo talaga alam, pero hindi nyo nawalan talaga kayo ng pera, pwede naman kayo mag-estimate kung magkano. Date of transaction. So, kailangan alam mo kung kailan ba nangyari. Pero yung iba kasi nag-receive akong comment. Wala daw silang idea na wala naman silang na-receive na notification from GCash. So, mahirap yun. Kailangan
talaga hulaan nyo na lang din kung kailan nyo napansin, yun yung ilagay ng date of transaction, tapos i-indicate nyo na lang din sa may box ng other information. Okay? So, your account type, dito pipili tayo sa may arrow button. Ayan, dito naman yung mga pagpipilian. So, kung minor kayo, ay piliin nyo lang yung minor. And kung kayo naman ay nasa overseas, ay piliin nyo. Anyway, so dito, ang tanong dito, ano nga daw ba yung experience nyo bago nyo na-discover na meron unknown transaction na nangyari dun sa inyong account? So, ito yung mga pagpipilian. Isipin nyo mabuti ha, baka meron kasi talaga nangyari bago mawalan kayo ng pera. So, kayo ba ay naka-receive sa inyong email ng link at nagtatanong ng inyong GCash details? So, ito yung piliin nyo. Halimbawa, meron nag-send sa inyong email tapos na-click nyo. Or meron ba kayo na-receive na message sa inyong SMS tapos tinatanong yung GCash details nyo? So, ayan yung piliin nyo. Kailangan, kung meron talaga kayo na-receive at kung saan nyo man na-receive yun, kailangan yung aminin dito. Okay? Kasi makakatulong talaga yan para baka sakaling may ibalik yung amount na nawawala sa inyong account. Kung naka-receive naman kayo ng call tapos may nagtanong about sa inyong GCash details, piliin nyo. Para nga pala sa mga nawawalan ng SIM or phone, piliin nyo, okay? So, bahala na kayo kung ano yung pipiliin nyo dito, okay? Pero kung wala naman kayo na-receive na kahit ano, yung piliin nyo yung nasa dulo. I did not experience anything unusual this time, okay? Now, dito naman, meron ba kayong share ng details ng GCash or kahit sino, basta kung meron kakilala na piliin nyo ng details ng account, sagot kung yes ka or no. Now, ito ba yung ibang tanong? Nag-login ka ba ng GCash account mo sa ibang device? So, kahit malapit na kamag-anak mo yan, kung makapag-login ka, piliin mo dito yes. Pero kung hindi naman yung no, yung okay? So, type of transaction na nangyari. Ano bang type of transaction yung sa tingin mo nangyari dun sa nawawala mo? Pero kung may idea ka or meron naman iwan sa history, piliin mo dito. Ito sa may type of transaction, halimbawa, pumili ka na lang dito ng kahit ano dahil wala ka naman idea kung ano bang type of transaction yung nangyari dun sa iyong account. Dahil wala naman naiwan dun sa history mo or wala ka naman na-receive na notification, okay lang yan. Basta ang importante, i-indicate mo na lang siya dito sa may box ng other information. So, ang ilalagay mo dito, namili na lang ako sa may type of transaction dahil kailangan kong pumili. Pero wala talaga akong idea kung ano ba yung nangyari sa aking account dahil wala naman ako na-receive na notification. Okay, so malinaw yan ha. Kailangan kasi natin sagutan lahat to, lalo na pag may red button na ganyan. Okay, kasi kapag meron tayo ditong hindi nasagutan, hindi tayo makakapag-submit. Okay, pero hindi naman ibig sabihin na namili tayo dito. Yan na talaga yung nangyari sa ating account. Pwede naman natin ginawin dito sa may other information. Okay, kung medyo nalilito kayo o natutuluhan, i-comment nyo yan sa ating comment section tapos sasagutin. Dito name of the biller or merchant. So, ayan, meron naman dito guide. Check dito yung transaction history nyo kung ano bang pangalan ng merchant or kung kanino ba pinadala or kung kanino ba binaya or sino yung pinadala na nawawala sa account. Pero hindi nyo alam kung pinadala or pangalanan nyo na lang. Kahit anong pangalan tapos indicate nyo na lang ulit dito sa mga other information na naglagay na lang kayo ng any name dahil kailangan sa form. Okay? Pero kapag halimbawa meron naman talaga naiwan sa may transaction history nyo, yun yung input nyo dito. Inuulit ko, kailangan yung ilalagay natin dito ay totoo dahil ito ay i-investigahan talaga ni GCash at kapag may mali tayo or hindi totoo, maaaring ma-terminate pa yung ating account. So, importante na kapag nagre-report tayo kay GCash, totoo yung mga sinasabi natin, okay? Now, kapag okay na lahat ng naisagot natin dito, i-review lang natin. Then, isa-send na natin dito yung mga proof or mga picture kung saan halimbawa meron tayo na-receive dun sa ating history. Ilagay lang natin dito. I-send lang natin yung picture. Pero kung wala naman, punta na lang kayo sa settings ng device nyo, tapos picturean nyo yung mobile number nyo na nakaregister dun sa inyong GCash account. Tapos kapag okay na talaga lahat, tap na natin i-submit. And remember lang mga kaibigan na within the next 24 hours